update lang po dun sa obstruction of justice complaint filed against Senators Cayetano and Robin Padilla. I understand nag-file ng counter-affidavit si Senator Cayetano. Yes, yes. How about Senator In-acknowledge Padilla? namin yan. In fact, sinulatan ko si Senator Padilla tungkol dito. Kasi nga, nagkaroon ng problema sa opisina mismo. Yung ating procedure dito is contained in an office order sa rules ng ombudsman ay hindi sinunod yung naglalag. Kaya under investigation ngayon yung naglalag ng communications. Kaya I wrote Senator Padilla explaining nga na yung aming procedure na bawat communication ay dapat malag muna bago ma-filled out ay hindi sinunod ng isang personal natin dito. Tama siya. Tama siya. Kaya sumulat nga ako sa kanya parang ipaliwanag itong pangyayaring ito. Sir, sorry. Saan po nagkaroon ng problema? Mali Dito, po yung pagka-file? sa receiving namin, sa receiving kasi namin dito sa Central Records, meron siya ilalag dapat ang bawat communication. Dapat yan, nasa isang tingin mo sa computer, alam mo kung kailan dumating yung bawat dokumento. Ito, hindi nila nilag, hindi nila kagad sa division na nag-investigate ng obstruction of justice. Hindi nilagay sa Central Records. Kasi, ginawa namin ito para walang parking. Ang sistema dito, kasi maraming nagrereklamo na may parking daw dito sa Office of the Ombudsman. Ang ginawa namin dito, ang bawat communication ngayon, kinakailangan malag kagad. So sa araw na to, alam namin kung anong dumating at kung ano status makikita namin ang bawat dokumento. Dito, hindi niya nirecord. Diniretso niya. That's a grave offense when it comes to an office like the Ombudsman's Office. Under disciplinary investigation ito. So, sir, given that hiccup, nag-file na po ba si Senator Padilla ng counter-affidavit? Yes, nag-file na siya. rin siya. Nag-file siya. Sir, do we expect resolution on this We complaint? will see. This is being evaluated by the pool of investigators. Okay, sir. So, nag-reply na din si Senator Cayetano Yes, and nag-reply na rin. Padilla, both Yes, of them. yes. Are you at liberty to share how they defended Actually, themselves? I don't micromanage, but alam ko nag-file na sila, so it's going to be resolved by the people who were assigned to do it. I don't even know who's on top of it kasi ayoko ngang micromanage ko yung mga bagay dito, hindi tama eh. So, sir, yung sa process lang, yung obstruction of justice will be filed before the Sandiganbayan if ever? Or administrative case lang ba ito? Yun ang pinag-uusapan pa. Kasi nga, pwede itong sa RTC, pwede ito sa Sandiganbayan. Pwede rin sa DOJ muna. So, we're looking at it now, kung saan papunta to. Thank you, sir. Juan Antonio po from IBC News. Ombudsman, hingi lang po kami ng update regarding po doon sa mga documents and evidence na sinubmit po ni Senator Ping Lacson regarding po sa flood control sa Taguig. Meron na po ba kayong... Nakakakuha lang namin ng... may nagsabi lang sa akin kanina, habang ako'y nanananghali, na dumating na sa amin yung information na pinadala ni Senator Lacson. I-evaluate pa. We're evaluating it kasi nga, iba-ibang standard tayo. Andito ang standard kasi dito, kinakailangan, bago namin i-file, alam namin kompleto pati ebidensya. TJ Mendoza po from Net25. Ombudsman, yung ano lang po kay Romales, if ever meron na pong update and nasaan na po yung Well, phase na po. PI na siya. PI na siya. So we expect the counter affidavit to be delivered here within the next few days. Dapat this week, mag-file na sila ng counter affidavit. Kasi last week pa yun. 8 days ago ba yun? 8 days ago yun. Or 7 days ago. 8 days ago. How about yung kay Sen Cheese po? PI? Still undergoing PI. Yung kay Congressman Leviste, Ombudsman, available po ba yun or... Non-bailable ang plunder. So, Pati yung kay Mr. Garjola, kay Congressman Garjola,
Non-bailable yun kasi malversation naman. Short lang. Kay Kong Cordiola, any circumstances lang, sir? Short, brief description of the circumstances? Magre-release kami ng press statement. Okay. Sir, kay Speaker Martin. Sir, kailan po natin napadala yung subpoena? Ay, yung order, Order to to file a counter affidavit. Friday siguro yun, no? Friday, last week. So, yun po yung reckoning natin ng 15 days. Yes. Sir, pahingin lang namin kayo ng reaction kasi his camp recently issued a statement, no? Basically on the use of the former bodyguards. Parang bakit daw po ginagamit yun against We're him? not here to discuss the evidence that we are using against these people. Hindi namin pinag-uusapan yan. We leave it to the courts and to the panel of investigators to appreciate the veracity and value of the evidence that we are producing. Pero sir, ihimayin ko lang. There were 18, pero ang ginamit niya lang po is 8, di ba? And walo this lang. underwent a rigorous maybe vetting? Tama ba? Pinag-aralan talaga yan. Pinag-aralan ng gusto yan. So hindi po yung 18 na yung Hindi dinidiscredit? yung 18. Kasi yung 18 nga, imposible yun eh. The impossibility of having 18 people for 2 years together, doing everything together for 3 years, na hindi sila naghihiwalay, na parehong-pareho lahat na nakita nila. Kahit tayo alam natin, kung gumawa ng affidavit ang isang tao at pinapirma kayo at sinabi na, all these 32 are subscribing to that affidavit kasi magkasama sila ng 2 taon na magkasama sila, hindi sila naghihiwalay. Tama ba yun o mali? Mali yun eh, di ba? Mali. Imposible, di ba? Sir, himayin ko lang. Kay APC kasi sir, last time that we had a press conference, July 17th, you said na, ay kasi hindi, nakasabit naman yung dalawa sir, di ba? Pati si last time. Nakasabit. And that time you said that it was already submitted for resolution. Yun nga, for resolution pero hindi pa nire-resolve. Okay. It's still being resolved. 60 days naman usual, sir, no? Yeah, Matagal. yeah. Okay. 60-day period. Okay po. Yun muna, sir. Okay? Sir, may we get confirmation lang po if suspended po si San Pablo Vice Mayor Justin. Yes. The mayor and vice mayor are both suspended. And sir, meron lang po, for the record lang po, kung ano pong details lang po, bakit po suspended? Preventive I think suspension. we can produce a press kit for that. Okay. Last call. Wala na? Okay. Marami na storya. Okay. Isa-isahin nyo na yung storya nyo. Wala bang ano, sir, sa motion to discharge Secretary Bonoan? Ano yan? Pinag-aaralan namin ngayon yan. Pero, Kasi magbigay ako ng instructions. I want him to be forthcoming about everything. To give the complete information. Hindi pwede mag-hold back the information. And especially, pag sa restitution, dapat malinaw. And we are evaluating it now. Kasi sabi ko nga, kung ang value ng kanyang testimony ay hilaw, wag na lang. Tuloy na namin yung kaso sa kanya. Diba? We're evaluating it. Ganyan yan eh. Pag kumuha ka ng testigo, tapos bigla na lang patumpik-tumpik, hindi pwede yun. nandiyan ba siya, sir, ngayon? Parang medyo iffy. Hindi merong mga tinatanong na hindi sinasagot ng maayos eh. Siyempre, we're still trying to get to everything that he can contribute when there are some answers that we are not able to get from him. But you did say before, sir, na parang pag halimbawang maayos yung Yun nga yun eh. gagamitin kay Martin, di ba? Gagamitin. Kaya nga, pagka hindi kami na-satisfy sa kanyang testimony, baka balik namin siya sa mga nasa sakdal. Sir, assuming useful yung information niya, and we, at this point, nasa preliminary investigation stage na, based on the fact-finding investigation ng panel nyo, paano nyo ipapasok, sir, yung testimony ni Sec Bonoan? Very technical na yan. At hindi na, mahirap na sagutin yan. We can answer that. May mga susunod pa ho bang mga contractor? Marami pa. Marami pa. Mga Marami ilan pa. po yung tingin po ninyo? Siguro may mga, yung nakasala ngayon na pwede naming
pwede kong pirmahan within the next 2 weeks. May mga 6 pa yata. No? 6 pa ba? Ha? At least 6 of them. Maybe 7. Incumbent po lahat ito. Mga incumbent to, meron naman tapos na may kaso pa rin. Meron doon may kaso na hindi siya nakaupo ngayon dahil nag-graduate na siya. For PI din po. PI rin. Thank you po. So, tuloy-tuloy ito. Huwag kayo mag-alala. May mga balita pa rin parating tungkol dito. Okay, thank you very much.